Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto meron po tayong breaking news, no? Pero bago yung breaking news na yan patungkol dyan kay Martin Romualdez at itong anong tawag dito, itong si Congressman Irice po. Grabe yung privilege speech ni Congressman Irice. Ang daming natatamaan. Mamaya ipapag-usapan natin yan. Bago dyan, ay gusto ko munang magpapasalamat sa mga audience ko dito sa Donmar TV na very loyal na nanonood dito araw-araw sa ating mga balita. Okay, unahin muna natin ito. Lakihan ko para matuwa yung ating mga viewers natin. Ayan, si Edgardo Kidit. Ayan, abi nimo Donmar, mabilar gyud kog tinanaw anang imong vlog. Thrilling kaayo. Ayan. Maraming salamat Sir Edgar. Hello po sa inyo. Ito, si Muma Alice. Ayan, si Muma Alice. I hope I pronounce it well. Hello, Sir Donmar. I'm your avid fan. Araw-araw po ako ay nanonood sa inyo. Ako po si Alice Natural from Masbate. Ayan, Alice Natural para. Hoy, sa mga kababayan natin dyan sa Masbate, hello. Ayan, si Elma Palangan. Ayan. Hi, good evening, Sir Donmar. Perme ko nagtanaw nimo from Bukidnon. Ayan, mga kababayan natin sa Bukidnon. Hello, I love you. Ayan, Sir Elma Palangan, hello po sa inyo. Bessie Margate or Margate. Bessie Margate. Gate. I always watch your channel, Donmar. I love you watching your channel. Ayan, maraming salamat, Ma'am Bessie. Hello. Crisilda Van Rusom. Ayan, Criselda Van Rusom. Hello, Donmar, watching from Germany. Ayan, mga kababayan natin dyan sa Germany. Hello po sa inyo. Ang ganda ng lugar nyo dyan. Ayan, Ma'am Criselda, hello. Nanette Seltzer. Ayan, kumusta ka na, Ma'am Nanette? Ayan, at dati ko na itong mga audience sa Donmar TV, yung dating nagla-live pa ako, no? Ma'am Nanette, hello po sa inyo. Ito yun, mga ano to? Anong tawag dyan? Mga mayors ko ito ng Donmar TV, itong si Ma'am Nanette. Hello po sa inyo. Okay? So ayan, ilagay ko lang dito para makita ninyo yung ating pa-shoutout sa inyo. Hindi ko lahat mabanggit yung mga shoutout. Okay? I hope naiintindihan ninyo. Unahin muna natin itong moral ascendancy ng Justice Committee. Kwino-question sa gitna ng issue ng impeachment at korupsyon. I cannot blame dito ni Congressman Irice. Dilawan naman talaga yan si Irice. Nung panahon ni former President Duterte, isa ito sa mga pumalag sa war on drugs. At isa rin ito sa mga pumalag nung si Dilima ay nakulong. Kasi dilawan siya, natural lang yun. So parang inihalintulad ni Congressman Irice na huwag gamitin ang political power para i-dismantle o i-demolition ang isang kalaban sa politika. Okay? Pero ako may opinion rin ako dyan kay Congressman Irice, but I cannot blame him because dilawan siya, no? Kung ayaw niya si Duterte, okay lang kasi dilawan siya 'di ba? Pero ang point niya dito is itong panahon ni Marcos, ginamit na naman ulit itong syempre nasa kapangyarihan ang administrasyon. Ang mga kaalyado ni BBM sa Kamara, tinitake advantage nila kasi nasa kanila yung presidente. Anong ginawa nila kay Vice President Inday Sara Duterte, 'di ba? Kung ano-ano na lang binabato nila sa gitna ng ang dami nating problema sa Pilipinas, pero nakatutok sila sa impeachment. Ayan tuloy, itong privilege speech ni Congressman Irice, inapahiya lahat. Napahiya. Natamimi sila lahat because sapol ni Irice ang kanyang banat dito sa mga kawatan dyan, mga buhaya dyan sa Kamara. Ito, panuurin po natin. To the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit. Pumalag siya sa impeachment. Ito yung point. Kasi ayon sa kanya, para kay Irice, hindi po maganda na maraming problema ang Pilipinas pero nakatutok tayo dito sa impeachment complaint. It's very parang walang delikadesa talaga itong mga House Committee on Justice. Yan ang point niya dito Of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked
by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator. Actually, itong si Irice, ayaw talaga niya itong mga ginagawa ng Administrasyong Marcos. Para sa kanya, budol lahat ng mga ginagawa ng administrasyon na ito. Ang dami pong mga promises na hindi natupad. In the 19th Congress, the allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, Correct. hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who Isa pa resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala Grabe, sa mga nakakahiya. alokasyon na nadala sa mga flood control at anomalous projects. Ay, nako. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan. At marami pa rin mga aktibo ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? Political leverage talaga. After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Isa pa yan. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Kasi may point siya dito eh. Kasi nangyari na ito sa 2025. Okay? 2025. Kasi, impeachment rin yun eh, ni VP Sara, pero hindi umubra. Ngayon, marami po ang nakapansin na yung mga pumirma, nabigyan ng budget sa kanilang distrito. Pero yung hindi pumirma, hindi nabigyan. Ngayon, babantayan ngayon yan ni Congressman Irice. Okay? Kasi ito yung mga klaseng mga congressman at representatives na talagang ibubulgar kung meron pong bigayan. Yung mga katsing-katsing dyan. May bigayan. Ano ibig kong sabihin? Babantayan niya sino yung hindi pumirma na hindi binigyan ng budget na for later release na lang, para bang binabagal-bagal yung mga request ng congressman ba? Kasi hindi naman pumirma. Pero yung mga pumirma, uunahin yan. Tingnan natin sa liderato ni Bogie D, tingnan natin kung may bayag ba itong si Bogie D. Ako, I would advise itong si Bogie D na wag kang gumaya ni Martin Romualdez. Baka meron na namang magmamayabang dyan. Dahil kay speaker, may AX. Dahil kay speaker, may ayuda. Dahil kay speaker, halik ako sa puwet niya. Baka may gano'n na naman Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika. Yun naman talaga Upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral. Tama itong sinabi niya. Ginagamit ang mga institusyon ng administrasyon ito para ipabagsakin si VP Sara. Ito yung explanation niya Tulad ng NBI, COA at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili. Kasi inakusahan rin niya yung panahon ni former President Duterte. Pero I cannot blame him.
Kasi dilawan naman talaga ito. Okay? He's not a DDS. Ito yung sinabi niya. Kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inapi. Katulad ni Congresswoman Laila de Lima. Kinampihan niya si De Lima dito na parang inabuso ni Duterte ang kapangyarihan. Actually, hindi po tayo magkaunawaan dyan, Irise. Ang mga DDS, naniniwala na may kasalanan si De Lima at that time. Kasi po, si De Lima, na nabuking siya o binuking siya ng mga high-profile inmates doon na labas-pasok siya doon nanghingi ng pera. At mismo, ang mga yung mga high-profile inmates ang nagsasabi. Kalimutan ko na lang yung yung pangalan ng mga inmates na yun eh. Yung isa, namatay na nga yung isa, di ba? Si Bastian, yung yung isa. Yung isa, kalibutan ko. So, ang paniniwala ng DDS doon, talagang nangyari yun. Iba sa paniniwala ni Irise. I cannot blame him, okay? Ako! Dahil ako ang kauna-una nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Alam mo, Irise, mali ka dyan, no? Para sa akin. Ang nagtanggal po, yung kapwa mo, congressman. Hindi po si Duterte. Kasi si Duterte, ang administrasyong Duterte at that time, hindi nangingialam sa House of Representatives. Hinayaan lang niya yung mga speaker dyan. Sila Velasco, sina Pantaleon Alvarez, sino pa yon? Hinayaan niya. Wala siyang pakialam doon, kung maalala ninyo. Gawin pa nga nilang House Speaker si Paulo Duterte at that time. Pero sabi ni Duterte, gawin nyo yan, I will step down. Mabigat yan. Ayaw niya na i-abuse ang power ng kanilang pamilya. Kasi kung si Duterte, hungry pa ng power yan, yung anak niya, ginawa na niya ng House Speaker yan o Majority Leader man lang. Pero anong ginawa ni Duterte? Sabi niya, wag. I will step down if gawin ninyo ang anak ko na House Speaker. Ngayon, compare dito ngayon sa Administrasyong Marcos, ginawa pa nilang House Majority Leader itong anak na si Sandro Marcos. Si Charis ba? Charis ba yun? Jake Cyrus. Jake Cyrus pala. Di si Jake Cyrus. Kamukha lang. Kayo naman. Ginipit. Palit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit. Ayaw raw niyang maulit. Yan. Sayang. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to Pero witness. ako sa totoo lang, binabaliwala ko na lang yung banat niya sa mga Duterte. Kasi paniwala niya yun eh. Ang pakialam ko dito ngayon sa kanyang sinasabi, yung ngayon. Yung ginawa ng Marcos administration kay VP Sara. Kumampi siya kay VP Sara eh. Sabi niya, mali po yung impeachment. Or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po akong natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Kung gagawin natin yun, anong kaibahan natin kay Duterte? Di parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Imagine that one. Binulgar na niya na ang sarap ng pagkain dyan sa House of Representatives. Samantalang yung mga mahihirap nating kababayan, asin na lang yung ulam.
Grabe. Pahiya sila dito sa sinabi ni ano? Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Agay Risen ng Caloocan, nanindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2. Lumaban kay Duterte sa war on drugs. 40 taong lumaban sa mga political dynasties. Lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas. Patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinuan. Maraming salamat po. I cannot blame him ha, kasi lagi ko yung binabanggit. I cannot blame him. Dilawan siya eh. Pero ayaw niya itong mga ginagamit ng administrasyon ang kanilang kapangyarihan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman